Sirain ang mga damo, punong kahoy, o anumang halaman. So kanina sa unang trumpet, ang tinira, puno at damo. Ngayon naman, kung musira na, wag mo nang intindihin yung mga damot puno na yan. Ang sabi dito, sa panlimang trompeta, tao naman ang iyong sirain. Ang sabi rito, ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo, ang maaari nilang saktan. Wow! Sino pa po ba rito ang hindi pa tumatanggap kay Kristo? Pag hindi mo pa tinatanggap si Kristo, candidate ka rito. Hahanapin ka nito. Ganong kahalaga si Kristo. Dahil yung mga anghel na nagboblow ng trumpet, si Jesus po yung nag-uutos dito. Sabi niya, palabasin mo nga yung mga preso ko dyan. Yung mga anghel na dating sumasamba sa akin, na umayaw sa akin, palabasin mo yan. At kagatin naman yung mga tao na ayaw rin sumamba sa akin. Amen. So, naiintindihan po natin ito. Verse 5. Hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ng mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirot na dulot ng mga balang na ito. Sa loob ng panahon iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. As in, ganito yan. Magbibigti siya. Gusto niya nang matapos ang hirap na dinadanas na ng pagkagat ng demonyo na yon. Sakit yun eh. Kukuha yun ng lubid, magbibigti. Nalagot yung lubid. Iiwasan siya ng kamatayan. Na kung ikaw man ay magpapakamatay, biglang mapuputol ang kutsilyo. Iiwasan ka ng kamatayan. Kahit gusto mong mamatay, hindi ka mamamatay-matay. Kung ikaw man ay tatalon sa bangin, pagbaksak mo, buho ka pa rin. Ang hirap nito. Itong panahon na ito. Kaya hindi ko mahirap pumunta tuwing linggo. Mas mahirap makagat ng mga balang. Wala yata akong kausap. Puro yata nakagat na ng balang. Nakagat na po ba kayo at di na kinakibo? Sa loob ng panahong iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. Isipin mo yun. Baka ang mangyayari dito, kukunin mo yung kutsilyo, iniisip mo pa lang, nakukunin para ka magpakamatay, makikita mo pag hawak mong ganun, lumalayo yung kutsilyo. Habol ka ng habol. Ganun sabi, lalayuan ka. Diba? Naniniwala po ba kayo sa Biblia? Amen. Praise God. 7, ang mga balang ay parang mga kabayong handa na sa pakikipagdigma. So, kabayo, tandaan nyo yung keyword, kabayo. Sila ay mga may putong na parang koronang ginto at parang mukha ng tao ang kanilang mukha. Nakakita na po ba kayo ng Sagittarius? Diba yung kabayo, kalahati kabayo, kalahati tao. Ganito ito eh. Ganito yung balang. Kaya yung iba, diba sa probinsya, alam mo, nakakita ako ng tikbalang. Hindi niya alam, demonyo yung nakita niya. Ang tikbalang po ay, demonyo. Yan po yung itsura na sinasabi rito ng Biblia. Maski ako, hindi ko alam yon. Nanonood tayo ng mga ala-alamat, ang tikbalang. Tuwan-tuwa pa tayo. Pala demonyo yung ating pinapanood. No? Hindi natin yung alam. That's why napakahalaga po ng merong alam. Kaya yung po mga may zodiac sign, anong zodiac sign mo? Ay, ako, Sagittarius. Ay, demonyo ka pala. Diba? Buti na lang Leo ako. Si Jesus kasi, no? Lion from the tribe of Judah. Hallelujah! Pero wag na tayong magsa-zodiac. Yung pong mahilig magbabasa ng zodiac sign, ano kaya ang kapalaran ko ngayon? Hindi po yung kalooban ng Diyos na tayo'y bumase ng ating kapalaran sa horoscope. Hindi po dapat, pati sa manghuhula, hindi po dapat tayo
bumabase ng ating kinabukasan sa mga manghuhula. Tingnan mo nga kung ako'y makakapag-abroad, sa impyerno ka mag-abroad. Pag ikaw ay nagpatuloy, ikaw ay nagpatingin ng palad. Kailangan kasi mabuksan ang ating isipan. At nung Wednesday, nandun kami ni Maki sa Baklaran, no? Sabi ko, Maki, lika, dali. Meron ako ituturo sa'yo. Tingnan mo. Ang daming binibentang agimat. Ang daming binibentang pampalaglag. Ang daming binibentang Diyos. Pero, andun sila. At ako po'y nakahabag sa mga tao dahil sa totoo lang po, hindi pa po ako nakakapasok ng simbahan ng Baklaran. First time kong pumasok at sa likod lang ako pumasok last Thursday. Tiningnan ko kasi naakit akong tingnan yung mga tao. Nakikita ko taintim sila. At sila'y humahawak doon sa binti ng rebulto. Natanggal na po yung, halimbawa ito yung binti, natanggal na yung pintura ng binti rito. Nakaganon sila at nananalangin. Nilalagyan ng sampagita. Sabi ko, nakakaawa ang mga tao rito. Silang buhay na gumagalaw, nakahawak dun sa bato at humihingi ng tulong. So, hindi po tayo dapat bumabase sa manghuhula, sa agimat. Wala pong agi-agimat. Lahat po ng agimat, yan po ay galing sa demonyo. No? Bakit po kaya yung iba ay nagpapakamatay sa agimat? Mag-usap muna tayo tungkol sa agimat. Pumapanik ng bundok ng tralalala para kumuha lang ng mga kapirasong ugat doon at yun ay kukwintas nila. Para hindi talaban ng bala. Di ba? So maraming kamangmangan. Kasi alam niyo po ba kung bakit nangyayari to? Ito yung mga taong mangmang. Kasi ang Panginoon ganito. Isa lang po ang pinag-uusapan. Ano? Yung pananalig mo kay Kristo kailangan mawala sa'yo. Kailangan manalig ka sa agimat, huwag kang manalig sa Diyos. Ganun lang kasimple. Sa manghuhula naman, sila po yung counterfeit ng Holy Spirit. Dapat hindi ka makinig sa Holy Spirit, ikaw naman ay makinig sa manghula. Kasi masamang espiritu ang nandun sa kanila. So maraming ginagawa ang demonyo na pandaraya sa mga taong mangmang. Walang alam sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, tinalikdan nila ang aking salita. Tinalikdan nila ang aking kautusan. Pero kahit tinalikdan, nagbibigay pa rin ng warning ang Diyos, panay pa rin ng blow ng trumpet. Ano ba kayo, mga anak? Di pa ba kayo magsisisi? Ang dami ko ng pahirap na binibigay sa inyo, hindi pa rin ba kayo magbabago? Halos maganda paus na ang Diyos. At pang-anim na trumpeta, ito po yung parating, World War III. Sabihin nga natin, World War III. Isipin ninyo, no? Kung ano mangyayari after war. Pahayag 9:15-16, at pinalaya ang 4 na anghel upang patayin nila ang 3 bahagi ng sangkatauhan. So 1/3 ng total ng world's population ang mamamatay dito sa World War III coming soon. Coming soon na po ito. Pinag-uusapan na ito. Ito po yung pinag-uusapan dito sa Palestinian na gustong-gustong kunin ng mga Palestino. Halimbawa, ito yung bansa ng Israel. Yung kalahati nito gustong kunin ng Palestino. Ayaw naman pumayag ng mga Israel dahil kanila daw yung bigay daw ng Diyos. At totoo naman. Ngayon, yung mga bansang nasa paligid, gigil na gigil dito sa Israel. Kaya dinadaya nila ito. Kaya ginagamit nila ang Palestino, kunin mo yung lupa dyan na kalahati kasi yung Palestino Muslim. No? At itong kalahatin to, mga taga-Israel na ito yung mga Hudyo, sila ay bayan ng Diyos. Siyempre, kung mas malapit ang kaaway, mas madali kita mapapatay. At bakit naman sila gigil na gigil sa lupa ng Israel? Kasi marami po itong diamonds po ang kanilang mga ine-export. Langis po nila ay meron po sila natuklasan na libo-libong tonelada. Dito gigil na gigil ang maraming Muslim country and also US.
ito po ang pagsisimula ng pandaigdigang digmaan na pangatlo. Talagang inihanda sila para sa oras, araw, buwan at taong ito. Sinabi sa akin na ang bilang ng hukbong nakakabayo ay 200 milyon. So dito po sa World War III na ito, merong mga sundalo at ang bilang sinabi 200 milyon. Ganong karaming sundalo yon? No? Nasasabak dito sa digmaan na to. Kaya isipin ninyo, anong magiging itsura ng ating daigdig after World War III? 1/3 na katao, patay lahat. Yun ang sinasabi ng Bible. 6.8 billion lang po ang bilang ng tao sa buong mundo at ang mamamatay ay 2.2 billion. Tiyakin mo na hindi ka mapapasama rito. Kaya po natin ito pinag-aaralan, hindi tayo para matakot, kundi tayo para maging handa. Na kung ikaw ay 2 minutong nananalangin, gawin mo 10 minuto. Na kung ikaw ay paloko-loko pa sa pananampalataya, magseryoso ka na. Dahil hindi naman natin nakikita ang angel, ibabloko na yung pang-6. And this is coming. Are you ready for World War III? Not yet. Amen? So, alam niyo po ba na ang Amerika ay meron silang nuclear para pumatay ng 2.2 billion? Maraming yung Iran. Kung narinig niyo ang balita, gigil na gigil, gustong-gusto ng burahin sa mapa ang Israel. Kaya talagang totoo, kaya sila may nuclear. Bakit sila nagpapakamatay sa mga nuclear? Kasi merong purpose ito. Gagamitin to sa World War III. Dito to nakatakda. Kaya sabi ng Diyos, ito talagang inihanda para sa oras, araw at buwan at taon. So merong nakatakdang panahon ito at ang Diyos lang ang nakakaalam. No? So kailangan po nating maging matalino. So itong World War III na ito, so wasak ang mga, kung kayo sa munisipyo, halimbawa wasak yan. Kung ikaw'y teacher, wasak ang eskwelahan mo. Ano ngayon ang itsura ng mundo? Kung ikaw may bahay, wasak. Ganun po mangyayari. So, isipin nyo, mag-picture kayo sa mind ninyo. Ano kaya itsura ng mundo after World War III? Buhay pa kaya ako? Ano kaya mangyayari sa akin? Amen? So, kailangan po nating maging handa. At ang sabi sa pahayag 9:20-21, gusto ko pong titigan yung mabuti ang mga letra dito. Ang natira sa sangkatauhan na hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi. Take note, yung pong mga maapektuhan yung after World War III, hindi magsisis ito. Bakit? Sa sobrang hirap na kanilang dadanasin, magagalit pa sila sa Diyos. Nasasabihin kung talagang may Diyos, bakit niya inallowed na ito yung nangyari sa akin? Hindi niya alam na kaya nagbo-blow ng trumpet, nag-blow na ng 1, 2, 3, 4, 5, hindi ka tumino. Paus na ako, hindi ka pa rin tumitino. Amen? So, hindi nagsisi yung natira sa sangkatauhan. So, meron natirang 2/3. So, 1/3 yung mamamatay after World War III. So, merong matitirang ilan yon? Halimbawa, 4 na bilyon ang matitira. 4.2 billion ang matitirang tao sa buong mundo po ito. So, pakonti ng pakonti, no? Sabi rito, hindi sila tumalikod, di tumigil man sa pagsamba sa mga demonyo. Sabi mo nga, demonyo. Demonyo. At ano ang sinasabing demonyo? Sabi rito, at sa mga Diyos-Diyosang ginawa ng kanilang mga kamay, mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na di nakakakita, di nakakarinig, at di nakakalakad man. So, kitang-kita na natin, ang Biblia nagsasalita na kung ikaw man ay meron pa dito sa bahay, sa demonyo ka sumasamba. So, bago mangyari to, kaysa alisin ka ng demonyo sa pananampalataya mo, alisin mo na yan sa bahay mo.
Amen po ba mga kapatid?